bless you po, beloved preacher, Brother Bob Luna. Mga praise God at tayo po rin kayo sa pong tumalangin sa ating pinakamamahal na panahon upang tayo patuloy patnubayan, gabayan ng ating nagilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O dakilang mapagpalang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya. Sa buong nandalanan ng taong dinisa namin minamati ng karan Pastor Evangelista William Meta and Papa Ugat. Isa pa kami nagpupo ng kapasalamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Hallelujah, patuloy ka na sa amin, O Diyos, sa pagbago po yan. Isa pa kami buong pagpapakumaba, aming nakapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsanansa sa balakalooban. Patawarin mo bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual ang pala, simple ka para ano, maintindihan na aming niibig ng mga pagkuhan, mga bisitang mga datian, sa aming blood witness viewers, sa aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway. Damon sa pindas that doesn't believe us out from us and bind the power of darkness and anoint the word of Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pastor Kristo at unang sa lahat. Ako muna nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubukulan ng mga biyaya. And we give double honor and respect to the man of God, to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Meta. The entire prophet of God, we love you so much, Mama Pastor, and we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable San Pastor Linus Almeida. Greetings and respect to all the beloved children whole Almeida family here in the Philippines as well as in US and in Canada. At sa lahat din po na ating mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatiran, sa lahat ng ating iniibig na mga bisita dito ngayon, maging sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the Royal Family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, the delay of Christ's return is related to the preaching of the gospel of the kingdom to the whole world. God wants everyone to hear the gospel and does not want anyone to perish eternally. This truth does not mean that all will be saved. All those who reject God's grace and salvation will be suddenly lost eternally. Mga iniibig, ang pagkakaantala po ng pagbabalik ni Kristo ay may kinalaman sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng kaharian sa buong mundo. Nais ng dakilang Diyos na marinig ang lahat, ang Ebanghelyo, at ayaw niyang may mapahamak ng walang hanggan. Ang katotohanan, may ibig ito po ay hindi nangangahulugan na lahat ay mga liligtas, lahat ay sa mga lahat ay hindi nagpapalagas sa biyaya at kaligtasan ng Diyos ay malungkot na mapapahamak ng walang hanggang. Yan po ang mangyayari, mga iniibig ko. Kaya kung ating muna mababasa po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ano po ang sabi po rito? Kaya nilaman po. In the second book of Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. God is supposed to go. Dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 3, versikulo 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, kapatid sa kapatid, and God bless His word. So napakaliwanag, mga iniibig ko. Kailanman ay hindi mapagpaliban ang dakilang Diyos sa kanyang pangako.
Pag siya'y nangako, kanyang tinutupad. Hindi katulad ng tao, pag nangako mga inibig ko, ay ito po ay napapako mga inibig. At ang gusto ng ating mga Panginoon, nang sino man ay hindi mapahamak, kundi manumbalik, magpakumbaba, magsisi, mga inibig ko, upang makamtan yung dakilang pangako na pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang purong ebanghelyo ng kaligtasan ay patuloy na pinapahayag sa buong mundong ito. Ginamit ating dearly beloved noble presence of the Lord, ang banal gawangin ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, the whole Almeida family manibig ko, kung saan dito ay patuloy na isinisiwala at ipinapahayag ang dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sapagat itong napakalapit na ng pagbabalik ng ating dakilang sa buhay, sapagat ang kaawin ng Diyos 24/7 na umiikot, gumagala, mga inibig ko, gumagamit ang kanyang paraan upang ang mga tao may mga pahamak, andyan ang mga salot, ang mga kalamidad, ang mga gera, mga inibig ko. Katulad na lamang yung conflict yan sa Lebanon at saka sa Israel, mga inibig ko, sa araw lamang. Ngayon, 492 na ang nangangamatay doon sa strike na yan, mga inibig ko. Kaya dito makikita natin saan mapupunta ang kanilang kaluluwa. Kaya nga napakalaga ng ebanghelyo ng kaligtasan upang mga tao po ay mga ligtas kung paano ating dearly beloved noble pastor may inibig ko preaching the word God, the power and anointing na siya mismo ang may ibig, may inibig ko na kung maaari, bayaran niya ng 1,000,000 ang bawat isang kaloob upang makalapit lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon ang kanyang grabing burden, may inibig ko, upang ang mga tao hindi mga pahamak, may inibig ko. Subalit kung ang mga tao ay patuloy na magpawalang bali walang halaga, pagbabaling walang halaga ang salita ng Diyos, may inibig ko, sila po ay mga papahamak. Kaya nga mismo ang Diyos, gusto niya na mga tayo mga ligtas, sapagat ang Diyos walang kasiyahan sa mga kamatayan ng mga taong masama, mga inibig ko. Diyos na mismo nagsisi kung bakit nila ang tao, sapagat grabe ang kasamaan na nagawa ng tao, mga inibig ko. Kaya naman po sabi dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, Ezekiel chapter 33 verse 11, and Jonah chapter 3 verse 10. Kaya lamang po, magkasunod kong basahin. First Epistle of Paul the Apostle to Timothy, chapter 2, verse 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. The book of the prophet Ezekiel, chapter 33, verse 11. Say unto them, as I live, said the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways, for why will ye die, O house of Israel? The book of the prophet Jonah, chapter 3, verse 10. And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. God is supposed to go. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Dito po sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 33, versikulo 11, sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay o sambahayan ni Israel? Dito po sa aklat ni Propeta Jonah, Kapitulo 3, versikulo 10. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin dakilan sa buhay. Everybody praise the Lord! So mga iniibig, ang ating dakilan mo na nagsabi. Biblia sabi, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth.
Siya ang Diyos na may ibig ng lahat ang mga namatay, mga ligtas at makaalam ng katotohanan at tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat sang araw ng ating mapakinggan ang purong ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng totoong pastor ng ating dakilang Diyos sa buhay, totoong propeta ng ating pinakamalapanoon sa huling kapanahunan, may inibig ko, lahat tayo, may inibig ko, ay nakalagan sa paggawa ng kasalanan. Nalaman natin ang katotohanan ng Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu katotohanan sapagkat sa ating kinigisang reliyon, ang ating sinasamba, Diyos na ating nakikita, Diyos na nakasabit sa dingding, mga inibig ko, minsan nakadrawing pa nga sa katawan ng tao, mga inibig ko. Subalit ang ating mga panalangin in vain, walang katugunan na natili tayo sa ating mga karamdaman, sa ating mga kasalanan, sa mga masamang ugal, sa mga bisyo, mga inibig ko. Subalit sa araw ng ating mapakinggan ang purong ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng tutong pastor ng ating dakilang Diyos, mga ibig ko, tayo pong lahat ay pinagpala na kalayang lubos sapagkat tanikala sa kasalanan. Ang lahat magsabing praise the Lord. Kaya napakalaga ng kaligtasan, mga ibig ko. Ayaw ng Diyos na sino man ay mga pahamak, kundi lahat ay magsisi upang makamtan yung dakilang pangako ng ating pinakamamahal na panahon. At lagi nating alalahanin, mga inibig ko, na ang dakilang Diyos na buhay ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao ay magsisi, manumbalik at magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Isang araw lamang may napakinggan ako. Ang sabi niya, bakit naman yung pang mga mababait pa ang nangangamatay? Bakit hindi yung mga masasama? Ang daming masasama. Dahil sa Allah, hindi alam ang salita ng Diyos, mga inibig ko, na hindi nila alam kung bakit ang mga taong nabulit sa grabing kasamaan, minibig ko, ay dahil binibigyan pa sila ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na panahon na sila po ay makapanumbalik, magpakumapang magsisi upang hindi sila mapahamak sapagkat ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, mga inibig ko. Ayaw na Diyos na mabulit sila sa impyerno, mga inibig. Kaya yung mga taong namamatay, na walang kisya sa puso, saan sila pupunta, mga inibig ko? Kaya wala nang ibang gagamitin sa panahon ito kundi ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa buong ng ating Beloved and Overpassion Medal Family. Lahat po tayo kailangan kumilos, mga inibig ko. Ipagsabihin natin, lalo pa ilang araw lang mula ngayon, mga inibig ko. Yung first day ng successful talipos sa loob, victorious talipos sa loob, mga inibig ko. Na kung saan din ipinahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan, hindi nalintan ang panganib ng propeta ng Diyos. At sila ay nakumbinsi, mga inibig ko, mga abusep mismo na kumbinsi sila ng ating dakilang Diyos sa buhay at totoong nag-iingat, totoong makapangyarihan Diyos. Palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. Kaya nga sa grabing kasamaan ng mundong ito, mga inibig ko, maginang sa Old Testament, mga inibig ko, ang Diyos ay nagsisi. Kung bakit niya nilalang ang tao, mga inibig ko. Kaya nga nung inutusan niya si Jonah, mga inibig ko, na pumunta sa Nineveh upang ipagsabi doon sapagkat ang bayan na yan ay pumailang lang ng grabing kasamaan sa langit, mga inibig. Subalit si Jonah ay tumakas sapagkat alam niya kasi ang mahal na panahon ay banayad sa galit, puspos ng grabing kahabagan pag-ibig, mga inibig ko. Kaya ano nangyari, mga inibig ko, sumakay ng isang barko, mga inibig ko. At doon ang Diyos ay nagpadala ng malakas na unos kung kaya't ang barko na yun ay talagang mawawasak na. Kaya siya naman po ay pumunta pa doon sa ilalim. Kaya sabi ng kapitan, sabi niya na ikaw na matutulugin, ay manalangin ka sa iyong Diyos. Sapagat tayo mawawasak ang barkong ito sa malakas na unos. Kaya mga inibig ko, nung nagsapalaran na sila, yung bote tumuro sa kanya. Kaya siya nagsabi na inutusan siya ng mga panahon. Kaya nangatakot yung mga tao doon, mga inibig ko. Kaya sabi niya, anong gagawin namin sa iyo? Kaya siya inihagos sa dagat, mga inibig ko, at pumayapa ang dagat na yan, mga inibig ko. At siya nilunok ng isang malaking isda at inuluwa doon sa bayan ng Nineveh. At siya doon, mga inibig ko, ay nagsisigaw. Isang araw, pinagsasabi na ang bayang ito ay wawasakin ng ating malapang noon within 40 days, mga inibig ko. Kaya anong ginawa, mga inibig ko, nang narinig ito ng hari, siya nagtanyag ng ayuno, mga inibig ko. Nagtanyag ng ayuno, matanda, bata, maging hayop ay hindi kakain, mga inibig ko. At sila po yung nagpakumaba, nagsisi at nakita ng Diyos, mga inibig ko, yung kanilang pagpapakumaba. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan sa ating nabasa, mga inibig ko, nang sabi doon sa 3:10, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad
at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Siyuro pala ng mahal na Panginoon yung kanyang galit. Pag ang tao po'y manumbalik, magpakumbaba, magsisi, mga inibig ko. Kaya nga ang banal na gawain nito ng ating mahal na Panginoon ito ginagamit upang ang mga tao ay makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama kundi ang mga tao ay manumbalik sa Diyos, mga inibig ko. Subalit mga inibig, kung ang mga tao ay mananatili sa katigasan ng kanilang mga puso at ayaw maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga iniibig ko, may babala ang ating dakilang Diyos na buhay na sabi naman ng kasulatan, mga iniibig ko sa Isaiah chapter 60 verse 12, for the nation and kingdom that will not serve thee shall perish, yet those nations shall be utterly wasted. Sapagat yung bansa at karya na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang yun ay malilipon na lubos. Ayan po mangyayari, mga inibig ko. At ang kaguluhan na nangyayari sa yung panig ng mundo ngayon, yung gere, lumalaganap ng mga inibig ko. So anytime, just one push button away, mga inibig ko, ang Third World War, anytime. Andiyan pa mga salot, ang mga napipintong mga panlakas sa paglindol, pagputok ng mga bulkan, mga bagyong malalakas, mga inibig ko. Kaya ang atin na lamang pong magagawa, mga inibig ko, tayo bilang mga nauna na ng mga pinagpala sa gawain ito, mga inibig ko, ay ating pong ipahayag, ipatutuon natin na meron Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao sa mundong ito bago pa sila ay makaranas ng mga grabing puot at galit ng Diyos, minibig ko, makapanumbalik at makapagsisi. Kaya hindi na ibig na sino man ay mapahamak, minibig ko, ang gusto ng Diyos ay lahat ay mga ligtas. Ayaw ng Diyos na mga tao ay mga matay na gano'n lang mapunta sa impyerno kanilang kaluluwa, mga inibig ko. Subalit ang kaaway ng ating marapunan ay talaga naman po nandun umuungal na parang yun. Maging mga Kristiyano po kanyang sisilain pag tayo po ay nagpaisip-isip sa ating paglilingkod sa ating dakilang sa buhay. Kinakailangan yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, panghawakan po natin ito ng mainam, mga inibig ko. Pero ba sabi sa Lord? Kahit ano ang pinagagawa ng ating dakilang sa buhay na dapat natin gawin, mga inibig ko. Upang yung dakilang kapahamakan ni Buksan Diyos dito hindi natin maranasan at kundi yung kanyang pangako ang ating maranasan. Ano po sabi po dito sa Hebrews chapter 10 verse 23, Hebreo 10:23, kanya lamang po. The book of Hebrews chapter 10 verse 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. God bless you. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basa, praise the Lord! Ating munang palakpakan ating pinakamamahal. Yung buhay na palakpak para sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen, praise God. Ang sabi ng banal na kasulatan, may inibig ko, na ating ingatang matibay ang pagkakilala nating pag-asa upang huwag mag-alinlangan. Huwag na huwag tayo kailanman mag-alinlangan sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na propeta, mga inibig ko. Siya ay sinugo ng ating dakilang sa buhay, mga inibig ko, kaya ano kanyang sasabihin, mga inibig ko, at ating sinunod, mga inibig ko, tayo pagpapalain. Pero pag ikaw ay mag-doubt, paalalahanan ka ng mahal na Panginoon. Matuwa ka kung meron ka pang paalala, mga inibig ko. Kaya huwag tayong magda-doubt, huwag tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagsabing, praise the Lord, maging matibay tayo sa ating paglilingkod sa ating Diyos sa buhay. At para tayo titibay, kinakailangan isagawan natin ang lahat ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal pag tayo sa ating panalambahan. Pag nandun ka na sa ibang bansa, nasa trabaho ka, sa school, manibig ko, sa trabaho ka, manibig ko, sa negosyo mo. Kung ano yung gano'n sa liputan, gano'n po tayo. Huwag po tayong gano'n. Sapagkat ang mata ng Diyos ay nasa paligid. You cannot hide. We cannot hide from a loving God. Lahat niya i-reveal ng ating malapanon yung ating ginagawa. Kaya panghawakan natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya na matibay. Pagtapat tayo, manibig ko, sa pagbibigay, sa ating pong pagdalulagi, kahit tayo po'y malipat pa sa pagkalayo-layong lugar, manibig ko,
yan po yung ating laging nasain na makapunta sa ating banal na gawain. O? Kahit sa pang lugar yan may ibig ko, paano kung biglang sabihin nating beloved and pastor, beloved children, lahat kayo, humanda, pupunta tayo lahat sa Amerika. Baka nagkukumahog na sa Amerika. Ha? Dito may inibig ko, pag tayo po ay lagi pong sumusunod at sinasagawang kalooban ng ating mga Panginoon, kahit sa pong lugar tayo mapapunta, may inibig ko, lagi nandun tayo sa ating pakikipagtipan sa ating pinakamamalapan. Because it is a great honor and privilege, may inibig ko, na tayo po yung makipagtipan sa ating pinakamamalapan. At pag nagawa natin lahat ng mga bagay na yan, tayo nag-ayuno, lalo pat ating namamalas ang nalalapit sa kanyang pagkabalik. Pag-ayuno po tayo, may inibig ko, sapagkat anytime, rapture will take place at ang kukunin lamang ng malapan, yung meron pong busilak na puso, walang mga pahit na mga pag-alilangan, mga pagkakampi-kampi, pagkabahagi, mga kalit-puot, yung mga bagay na kung saan hindi kinulugtan ng mga halapan, mawala po yan sa atin. Kung tayo po nag-ayuno, nagpupuri lagi, may ibig ko, dyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, ano ang pangako ng ating mahal na Panginoon? Last verse, sa 1 John chapter 2, verse 25, maganda na po mga uwid, manunod to. First book of John, chapter 2, verse 25. And this is the promise that He has promised us, even eternal life. Amen. God bless you. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang Juan, kabanatang 2, kapitulo 25. Amen. Praise the Lord. 1 John chapter 1 John chapter 2, verse 25. verse 2, verse 25. Hallelujah. Praise the Lord. At ito, ang pangakong kanyang ipinangako sa atin ay ang buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino tayo para pangakuan ng ating dakilat sa buhay? Tayo po'y galing lamang sa isang maraming basahan na tayo nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo ngay pinapangakuan niya, mainibig ko. Sapagat hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak, kundi ang lahat tayo magpakumamang magsisi upang makamtan yung dakilang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung langit na pinangako ng ating dakilat sa buhay. Kung ating iisipin, ano ang dati nating buhay, mainibig ko. Anong ating kalalagayan dati na wala pa sa gawang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magulo ang ating mga buhay. Andyan na ang mga karamdaman, andyan na walang kapayapaan sa puso. Isipan na ipiling magpapatiwakal na subalit sa araw na mapakinggan natin ang purong ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng tao ng Diyos. Itong propeta ng ating mahal na Panginoon, manibig ko, lahat tayo ngayon nagtatamasa ng grabing pagkapala na nagmumula sa ating dakilan sa buhay. Pag manalangin ka ng buong puso mo, manibig ko, nandiyan lagi katugunan ng ating mahal na Panginoon. Napakinggan natin yung patutunan ng ating beloved brother kanina. Grabe ang kanyang sakit, nararamdaman, mga inibig ko. Subalit na siya tumangi sa ating mga Panginoon. Oh? Sa kanyang pagpupuri, pagsunod sa preaching ng ating minamang tinag na pastor, pinag-aaling ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya sino hindi magkilig sa ating mga Panginoon dito pa man sa lupang ito, mararanasan natin yung triple blessing ng pangako ng Diyos, pagkapalang physical, material at spiritual pala, pag tayo po'y patuloy lamang na mag-ingat at ating isagawa at unawain lagi ang banal na kalooban ng Diyos, may inibig ko. Ayaw ng ating mga Panginoon nang sino may mapahamak. Hindi dito pinag-uusapan na tayo bimilang ng ilang dekada, may inibig ko. Subalit kung tayo po'y magpabaya, ang kamay ng kawin ng Diyos ay nag-aantay sa atin. Subalit kung tayo po ay mananatili sa tulad araw ng propeta ng Diyos, santiyak na bagay yung pangako niya na buhay na walang gang, ay yan po anytime now, makukuha, yan po makakapiling natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po lahat tayo tumayo, may inibig ko. Kaya sabi ng banal na kasunat ng may inibig ko, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagkapalibang ipinalagay ng iba, kundi magpapahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig ng sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Habang ating inimbitahan at inibig ng mga bisita, may inibig ko, yan na lang po sa may sa ng harapan, tanggapin po ng